The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na laging dumadalaw sa Binondo at may nakilalang matandang tindera kung saan misteryoso ang mga binibentang mga gamit nito. Ako si Patricia at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Mahilig kasi akong mag-picture ng aking mga pinupuntahan at kinakainan na lagi ko namang ina-upload. Pangarap ko kasi noon maging vlogger at isa sa paborito kong puntahan ay ang Binondo. Mura kasi ang mga bilihin dito at masasarap ang pagkain kaya iniinda ko ang dami ng tao at lagi akong bumabalik-balik dito para libutin ang bawat eskinita dito. Isang araw ay dun ko napansin ang isang maliit na tindahan ng isang ale na puno ng mga pang-inchik na kagamitan. Nagpakilala ang may-ari bilang si Aling Leila at ilang taon na daw siyang nagbebenta sa iskinitang iyon at iilan pa lang daw ang pumapasok sa kanyang tindahan. Tinuruan niya ako sa isang misteryosong paniniwala nang magtangka akong maghulog ng barya sa kanilang fountain. Ayon sa kanya, ay matutupad daw ang hiling ng maghuhulog ng barya dito. Ngunit binalaan niya ako dahil madalas daw ay doble ang binibigay nito. Nagtaka ako dahil maganda makatanggap ng doble. Ang paliwanag sa akin ni Aling Leila ay may babaeng namatay daw dahil sa isang hiling. Humiling daw ito na magkaroon ng nobyo at sa kakaibang pangyayari ay dalawa ang kanyang naging manliligaw. Pinag-awayan siya ng dalawang lalaki at naglabas ang isa ng patalim. Sa gitna ng pag-awat ay nasaksak ang babae at ito ay namatay. Doon nangilabot ang aking buong katawan dahil napaisip akong hindi din pala ganun kaganda ang resulta ng sobra-sobrang tipo ng hiling na mas mainam pang humiling ng normal kaysa makatanggap ng higit pa dito. Matapos nun ay iniwasan kong humiling nung naghulog ako ng barya. Ilang gabi ang lumipas at lumilibot pa din ako sa Binondo at napapaisip tuwing naaalala ang eskinitang aking dinaanan. Gayunpaman ay patuloy ang aking paglibot para alisin sa aking isip ang tungkol sa hiling. Ngunit hindi maalis sa isip kong paano kung humiling ako ng yaman. Nagninilay-nilay ako na marahil ay pag malaki ang hilingin ko at dumoble ito, ay may magtangkang magnakaw sa akin. Doon ako nagpasya na humiling ng maliit na halaga para kahit pag dumoble ay hindi kalakihan ng makukuha ko kapag ako ay naghulog ng barya. Habang papunta pa lang sa tindahan ni Aling Leila ay naisipan kong maglibot muna dahil iniisip ko na ang mga maaaring bilhin ko. Dinaanan ko ang mga paborito kong kainan at bilihan ng mga gamit nang may makita akong pamilyar na muka at nagulat ako. Dahil kitang-kita ko na may kasamang iba ang aking nobyo kahit na sinabi niyang may sakit siya at hindi niya ako masasamahan. Agad ko silang hinarap at tinawanan lang ako ng babae at sinabihan ako na ako ang kabit habang humihingi ng tawad ang aking nobyo. Nadurog ang aking puso at iyak ako ng iyak sa pagtataksil niya sa akin. Higit sa lahat ay nanggigigil ako sa babae dahil ayon sa paliwanag ng aking nobyo ay may nangyari sa kanila isang beses at pinagbantaan daw siyang ipagkakalat nito kung hindi siya sasama.
Dumiretso ako sa tindahan ni Aling Leila at sa pagiging emosyonal ko ay agad kong hiniling na may mangyaring masama sana sa babaeng nang agaw sa aking nobyo. Nagmamadali akong kumuha ng barya at inihulog ito sa fountain ng hindi napag-isipan. Maya-maya ay nakaramdam ako ng mabigat sa hangin at dun ko napagtanto ang aking nagawa. Hinanap ko si Aling Leila ngunit hindi ko ito matagpuan kaya nagmamadali akong umalis sa hiya dahil sa aking kahilingan. Pagdating sa bahay ay bigla akong nakonsensya. Napaisip ako kung anong klaseng masamang bagay ang maaaring mangyari sa babae dahil sa aking hiniling. Sinubukan kong tawagan ng aking nobyo at hindi ito sumasagot kaya lalo akong nag-alala na baka pumunta siya sa babae. Nagulat ako sa aking nabalitaan. Natagpuan daw na nagpakamatay ang aking nobyo sa pagtalon sa isang gusali sa kahihiyan sa kanyang nagawa. Sumunod daw ang babae dahil nakonsensya ito sa pananakot sa kanya. At dun ko napagtanto ang bigat ng aking nagawang hiling. Dumoble ang aking kahilingan na may masamang mangyari sa babae, ngunit ang nadamay ay ang aking mahal na nobyo. Dun ko napatunayan na totoo nga ang kamalasan na dulot ng sobra-sobrang paghiling. Maya-maya ay nakaramdam ako ng malamig sa aking likod. Bigla kong naramdaman ang malalamig na kamay ng dalawang kaluluwa sa aking mga balikat at naaaninag ko ang itsura ng aking nobyo at ng babaeng kanyang nakasama. Nanginginig ako sa takot at nagmamadali akong umalis para pumunta sa Binondo. Ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan ay hindi ko mahanap ang tindahan ni Aling Leila sa eskinitang aking pinupuntahan. Naglaho ito na parang bula at isang mahabang pader lang ang nadatnan ko dito. Hindi ako makapaniwala na pati si Aling Leila ay nababalot ng kababalaghan. Malamang ay isang kaluluwa din si Aling Leila na nagtuturo ng leksyon sa mga tao sa kapahamakan ng paghiling. Na ang paghiling ng masama sa kapwa ay kadalasan ay pwedeng bumalik sa atin ng mas higit pa. Matapos nun ay pinagluksa ko ang pagkamatay ng aking nobyo. Nagsindi ako ng insenso para ipagdasal din ang aking naging kasalanan dahil pinagsisisihan ko ang aking paghiling ng masama sa aking kapwa. Hanggang ngayon ay pumupunta pa din ako sa Binondo at nagbabaka sakaling makita muli ang tindahan ni Aling Leila. Dahil gusto kong harapin siya sa kanyang binigay na hiling para sa akin. Na sana ay hindi niya ito inalok sa akin at buhay pa sana ang aking nobyo ngayon. Dahil nagbago ang aking buhay nang aking makilala ang tindera sa Binondo.